Barangay LS 97.1, number 1 sa tugsugan at tawanan na mga kapuso po natin sa Barangay Merville sa Parañaque. Magandang Monday morning po sa inyong lahat mga kabarangay. Kumusta po kayo mga kapuso natin ngayong Lunes? Nagbabadya ha? Nagbabadya yung katabi mo. Malapit ng bumigay. Kanina pang titig ng titig sa'yo si Kuya. Hindi po, nagbabadya po ngayon ang masamang panahon mga kabarangay. Makulimlim, ewan ko lang sa ibang parte ng Mega Manila. Pero may mga pag-ambo na kanina dito sa Quezon City. Anyways, kung wala po kayong importanteng pupuntahan, stay put lang kayo dyan. Dyan lang kayo sa bahay. Wala ka namang pagkakakitaan sa labas, bahay ka na lang, maglinis ka na lang dyan, mag-alis ka ng mga tubig dyan, tubig baha. Baka malakas ang ulan ngayon, maganda, safe ka, nasa loob ka ng bahay. Ayan ha, si Papa Dudut na ang kasama ninyo ngayong Monday morning from 9 hanggang 11 o'clock ng umaga. Siyempre, ang gagawin nyo lamang po, hanapin po kami sa Facebook account at Papa Dudut LSFM. Ang Facebook account ng Barangay LS, Barangay LS 971, ang ating unang parte sa ating radyo nobela. Makikilala po natin ang mag-asawang si Josie at saka si Norman. Sabi dito mga kabarangay, halos 5 taon na rin silang kasal, pero hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Alam nyo, ang dami-dami mga nangangarap na magkaroon na ng anak, mga kabarangay. Pero isa po, itong mag-asawang ito, sa mga minamalas at hindi pa rin po nagkakaroon. Makaapekto kaya sa kanilang buhay may asawa ang kakulangan ng Barangay LS 97.1. Barangay LS 97.1, number 1 sa tugsugan at tawanan na mga kapuso po natin sa Barangay Merville sa Parañaque. Magandang Monday morning po sa inyong lahat mga kabarangay. Kumusta po kayo mga kapuso natin ngayong Lunes? Nagbabadya ha? Nagbabadya yung katabi mo. Malapit ng bumigay. Kanina pang titig ng titig sa'yo si Kuya. Hindi po, nagbabadya po ngayon ang masamang panahon mga kabarangay. Makulimlim, ewan ko lang sa ibang parte ng Mega Manila. Pero may mga pag-ambo na kanina dito sa Quezon City. Anyways, kung wala po kayong importanteng pupuntahan, stay put lang kayo dyan. Dyan lang kayo sa bahay. Wala ka namang pagkakakitaan sa labas, bahay ka na lang, maglinis ka na lang dyan, mag-alis ka ng mga tubig dyan, tubig baha. Baka malakas ang ulan ngayon, maganda, safe ka, nasa loob ka ng bahay. Ayan ha, si Papa Dudut na ang kasama ninyo ngayong Monday morning from 9 hanggang 11 o'clock ng umaga. Siyempre, ang gagawin nyo lamang po, hanapin po kami sa Facebook account at Papa Dudut LSFM. Ang Facebook account ng Barangay LS, Barangay LS 971, ang ating unang parte sa ating radyo nobela. Makikilala po natin ang mag-asawang si Josie at saka si Norman. Sabi dito mga kabarangay, halos 5 taon na rin silang kasal, pero hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Alam nyo, ang dami-dami mga nangangarap na magkaroon na ng anak, mga kabarangay. Pero isa po, itong mag-asawang ito, sa mga minamalas at hindi pa rin po nagkakaroon. Makaapekto kaya sa kanilang buhay may asawa ang kakulangan ng pagkakaroon na. Yan ang ating aalamin sa unang parte ng kanilang radyo nobela. Gusto ko ng 5 anak. 5 lang? Ako gusto ko 1 dosena. Grabe ka naman, mahal. Ang dami naman nun. Siyempre naman, para may isang basketball team na tayo. Hala, ikaw talaga, mahal. Ang galing mo mag-joke. Anong joke? Hindi kaya ako nagbibiro, mahal. Che, bahala ka nga dyan. Basta ako, kahit isa lang, basta meron, di ba? Kung sa bagay, tama ka dyan. Halika nga dito. At mayakap ko, pinakamaganda kong misis. Ikaw talaga, mahal. Ang sweet-sweet mo. Aba, matagal na akong sweet, no? 5 taon na kaming masayang kasal ni Norman. Napakabait ng aking asawa. At maalaga, kaya nga napakaswerte ko sa kanya. Masayang-masaya ang bawat araw na kasama ko siya. Kahit nasubsub siya sa trabaho, ay hindi siya nawawala ng oras para sa akin. Isa na nga lang ang kulang sa aming buhay. At yun ay mabiyayaan ng isang anak. Oh, mahal, sino ba yung ka-text mo? At parang kanina ka pa aligaga dyan. Wala, mahal. Si nanay. Nagtatanong lang kung kailan tayo papasyal sa bahay.
Ganun ba? Oo nga mahal no. Medyo matagal na din tayong di nakakapunta sa inyo. Sabi ko kay nanay, papasyal tayo sa susunod na linggo. Pag wala na akong masyadong dapat tapusin sa trabaho. Sige mahal, maghahanda na lang ako ng masarap na pagkain, yung paborito ni nanay, para naman madala natin sa kanya. Tama mahal, sigurado ko matutuwa si nanay. Oo nga pala mahal. Samahan mo ako na magpa-check up bukas ha? Para saan naman? Maibibigay daw na vitamins yung doktor ko para mas mapadali ang aking pagbubuntis. Nako, sige mahal, sasamahan kita. Wala ka bang gagawin bukas? Ay nako, kahit na may gagawin pa ako mahal. Ang drama ng buhay. Ang drama ng Barangay Radyo. Sino kaya ang kasama ni Norman, mga kapuso? At ano kaya ang papel ni bakla sa kwento? At masyado yatang sinisiraan si Nan. Maniwala kaya itong si ate mong Josie sa kwento ni Tricia sa kanya na may kalukadidang ang asawa niya? O eto Mario ha, hindi termo kaya lang talaga mag-ingat ka. Baka marami po sa inyo mga relate sa kwento natin, ano? Kayo ba yung mag-asawa na hindi pa rin po nabibiyayaan ng anak? Diba? I'm sure marami sa inyo mga nangangarap, pero sabi nga nila, pray lang, no? At manalig ka lang, magkakaroon din yan sa tamang panahon. Pero sa point na ito mga kabarangay, parang totoo kaya yung sinasabi ni Tricia na dahil siguro nagigipit na itong si Norman at gustong-gusto na magkanak, gagawa na nga ba ito si Norman ng kalokohan para lang mangyari yon. Yan ang ating alamin mga kabarangay sa umiinit na tagpo ng ating radyo nobela ngayong Lunes sa inyong tinututukan ng Barangay LS 97.1 Tugstugan na! Marami. Barangay LS 97.1 number 1 sa Tugstugan na tawanan ng mga kapuso po natin sa Barangay Talon 1 sa Las Piñas. Ay, balita ko meron daw LPA sa ating bansa mga kabarangay, no? Di ba yung mga LPA, mga kung saan nakatira yan? Kasi mga low permanent address. Mali pala, NPA pala yung gano'n, no permanent address. Ang LPA pala mga kabarangay ay low pressure area. Nako, sa mga lalabas po ng bahay, again, ang paalala sa inyo ni Papa Dudut, stay put ka na lang dyan. Kung wala namang pagkakakitaan, ang lakad mo, baka naman pwede natin yung ma-re-sked. Alam mo, makikipag-date ka lang sa boyfriend mo, kahapon naman, magkasama din naman kayo. I-postpone mo muna yung pakikipag-lampunchingan mo dyan. Ngayong umaga ng Monday, mga kabarangay, nako, naguguluhan at nagugulumihanan. Nako, yung ating kabarangay na si Josie, matapos makarating sa kanya ang chismis na ang asawa niya ay nakitang may kasamang magandang babae. Alam nyo, talagang insecure itong si kabarangay nating Josie sapagkat 5 years na silang kasal ni Norman pero hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Malungkot sa kanya yun, syempre, di ba? Nangangarap siya na magkaroon ng kumpletong pamilya pero hindi niya mabigyan ng anak ang kanyang asawa. Kaya naman kumalat yung chismis ni Tricia na, oy, yung asawa mo baka naman dahil gusto magkaanak, alam mo na, sumasama sa kalukadidang, ayan, ng mga chismis-chismis, may kasamang iskabeche. So, syempre, medyo apektado itong si Josie, bagamat hindi daw siya naniniwala at gusto niyang malaman pa rin ang katotohanan sa kanyang asawa. Pa-shoutout muna sa mga nakikinig ngayon, si Mama Malu, si Papa Orling, na maaga naka-tune in sa Florida Blanca, Pampanga. I love you from Eliza Ganda. And pa-shoutout naman kay Annalyn Rehedor at advance happy birthday sa anak niyang si Recheline Rehedor. And pati na rin po kay Gina. Uy Gina ha, call me ha. Busy ka na ha. Tawagan mo ako. Kay Gina Espinosa na nagtitinda ng mga ihaw-ihaw dyan sa Malolos Capitol View, Bulacan. Ayan, galing kay Eliza mga pagbating yan. Ayan, sabihin mo kay kay Gina ha, call me. O nga pala kay sa mga kabarangay natin sa Facebook pwede po kayong sumilip. Meron po akong viewing dyan. Sabi ni Chico, bastos daw ako. Hindi ako bastos. Ako po yung taong mapagkakatiwalaan at hindi po lalabas sa bibig ko ang mga kabastusan. Tandaan niyo yan. Dahil totoo naman na sinasabi ko na gusto ko siyang kausapin. Kaya call me, Gina. Gina, call me na. Oh. Ay nga pala kay Danny Jelian.
Ayan, the best way. Ayun, yung boss natin tumatawag. Hi, ano yung pinagsasabi mo niyan? Nag-ring yung telepono. Tantarana, sino kayo tumatawag? Ayan, si Dangel Lian, the best way na para hindi kayo mag-away ng asawa mo ay kausapin mo siya ng masinsinan at dapat pag may nalaman ka, accept mo rin kung ano ang sasabihin niya. Hi, pareho kami ah. Ay nga pala, sa asawa ko na si Jerry Talyada dito sa Florida Blanca, Pampanga. Alam mo, ang pinakamainam talaga, no, yung mag-uusap kayong mag-asawa ng mahinahon. Kasi kapag pasigaw kagad yung mensahe ninyo sa bawat isa, pag-aawayan nyo kagad yan. Ay, balita ka, meron ka daw kasamang ganyan-ganyan. Hindi eh. Sweetheart, balita ko meron ka daw kalukadina nga. Dapat nakasmile. For inquiry lang naman eh. Balita ko may kasama ka daw eh. O diba? Dapat nagtatanong kayo ng mahinahon. Si Angelita de la Cruz, Hi daw, pakibati naman ng family de la Cruz sa family Sornido, sa asawa ko na si Michael Sornido na nagluluto ng ulam namin at ang tito Teddy De Castro na naghahanda na pagpasok sa work niya. Ayan, ng Pandibulacan sila nakikinig. Si Janice Año Nuevo, magandang umaga Papa Dudut. Siguro naman totoo nga yung sinasabi ng kaibigan niya dahil kung nagsisinungaling yun, ano naman ang point ng kaibigan niya? Ang maganda yan ay hulihin niya ang asawa niya para makasigurado. At salamat po, Janice ng Santa Rosa, Laguna. Alam mo, ayun na nga eh. Yan ang sinasabi ko, no? Yung mga ganyang chismis, pagsisimulan po yan ng away. Pero ano kaya ang gagawin ni kabarangay nating Josie sa nalaman niyang chismis na may ibang babae ang kanyang asawa? Narito na po ang ikalawang bahagi ng Radyo Nobela. Norman, may kailangan tayong pag-usapan. Ano yun? Mukhang seryoso ka yata. Norman, may problema ba tayo? Anong ibig mo sabihin? May narinig akong balita na may iba ka na daw. Anong iba? Ibang babae, Norman. Totoo ba yun? Saan mo naman narinig yung chismis na yan, mahal? Hindi na mahalaga kung kanino ko nalaman, Norman. Tinatanong kita, totoo bang nambababae ka na? Ha? Alam mo naman kung gaano kita mahal. Hindi ko kayang gawin sa'yo yun. So sino yung babae na lagi mong tinitext? Mahal, kaibigan ko yun. Isa siyang doktor. Gusto ko na tulungan kita kung paano mas mapapadali ang pagbubuntis mo. Kaya gusto kong kumuha ng isang magaling na doktor. At hindi ako nang bababae, mahal. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo naman, mahal. Ikaw lang ang babaeng gusto ko at mahal ko. Nagilty ako dahil sa pinagbintangan ko ngang nambababae si Norman. Hindi ko nagawang pagkatiwalaan ang pagmamahal niya sa akin. Kaya gusto kong bumawi sa kanya. Mahal, paano kung hindi na tayo magkaanak? Ikaw naman, huwag mo sabihin yan. Alam ko meron naghihintay para sa atin. Mamahalin mo pa ba ako kahit na ganun ang mangyayari? Nangako ako sa Diyos na magsasama tayo habang buhay. Kaya gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo. Mahal, ayos lang ba sa'yo ang maghintay? Kumpara sa'yo, kahit ilang taon pa, mahal. Naniniwala ka ba sa milagro, mahal? Oo naman. Sana, mahal, mabigyan tayo ng milagro ng Diyos. Oo nga, mahal. Pero bago yan, subukan ulit natin. Anong subukan natin, mahal? Yung alam mo na. Patay mo na yung ilaw. Hay nako, ewan ko sa'yo, mahal. Sige na, please. Hay ewan ko sa'yo, tumigil ka. Di ba love mo ko? Hay nako, baka marinig ka pa ng kapitbahay dyan, ang ingay mo. Hindi, inahan natin. Kahit na anong tago ni Norman, alam ko na gusto niyang magkaanak. Napakaswerte ko lang talaga dahil maunawain at mabait ang aking asawa. Ganun ba? O sige pare, tatanungin ko si Mrs. kung okay lang sa kanya. Text na lang kita ha. Mahal, sino yung kausap mo? Si paring Arnold. Oh, anong sabi niya sa'yo? May kakilala daw kasi siya, mahal, na gustong ipampon yung anak nila. Ha? Bakit naman? Dalagang ina kasi yun, mahal. Nabuntis daw. Gusto daw ipalaglag yung bata pero nakakaawa naman, mahal eh. Kasalanan sa Diyos ang gagawin niyang yun, mahal. Hindi man lang niya binigyan ng pag-asang mabuhay ang bata. Oo nga, mahal eh. Sa tingin mo, pwede kaya natin ampunin yung bata?
Bukas naman ang isipan ko sa ganung bagay. Pero hanggat maaari, ay nais ko sanang sa dugot laman ko magmula ang bata. Pero hindi naman masama kung susubukan kong maging ina para sa isang batang nangangailangan ng magulang. Radyo Nobela. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Pumayag kaya si Josie na mag-ampon silang dalawa ng asawa niya? Well, sabi nga ni Josie, mga kabarangay, open-minded naman siya sa konsepto ng pag-aampon. Kaya nakikita-kitaan natin na pwedeng mangyari ito, mga kabarangay. Sa part 3 ng ating radyo novela, yan ang ating alamin. Okay lang ba yung mag-ampon ka? Kayo ba, mga kabarangay? Kapag kayo ang lumagay sa sitwasyon ng ating kabarangay na si Josie at si Norman, magagawa nyo kayang mag-ampon kung sakasakaling nahihirapan kayo mag-anak. 5 taon na rin naman silang mag-asawa, pero yun nga, never pa rin silang nabiyayaan ng anak. Kaya hindi natin masisisi kung bakit pumapasok sa isip nga po ni Norman ang mag-ampon, mga kabarangay. Okay lang ba mag-alaga ng hindi mo kadugo? Kung kayo po ang tatanungin, mga kabarangay, sagutin yan sa ating Facebook account at Papadudot LSFM. Ganon din sa Facebook ng Barangay LS, Barangay LS 971. Tugsugan at tawanan, tuloy-tuloy lang. Kasama si Papa Dudut, dito lamang yan sa inyong Barangay LS 97.1, mga kapuso, tugstugan na. LS 97.1, number 1 sa tugstugan at tawanan ng mga kapuso po natin sa Barangay 11 sa San Juan. Nagbabalik po si Papa Dudut. That's my name, mga kabarangay. Ito po ang Radio Novela from 9, 10 and 11 in the morning, mga kabarangay. Ayan na, alas 9, alas 10, 11 o'clock. Saan pa kayo? Sa Barangay LS po kayo sa programang Radio Novela. Usapang ampon po ang ating tema ngayon sa ating programa, ano? Itong si Josie ay kinukumbinse ng kanyang asawa na si Norman na sila po yung mag-ampon na. No, ang tanong dyan, mga kabarangay, mapapayag kaya nitong si Norman si Josie na mag-ampon, mga kabarangay? Kung ako tatanungin at may mag-aampon sa akin ngayon, sobrang yaman, magpapaampon ako. Ngayon na mismo, amponin nyo na po ako. Libre kain, libre tira, di ba? May allowance ka pa. Daddy, go ahead. Gusto ko na pong maging si. Gusto ko pong maging tanang apelyido ko. Sa ating Radio Novela, nag-react ang ating mga kabarangay. No? Sabi dito, dapat po pumunta si Josie at saka yung asawa niya si Kuya Norman sa Obando tapos sumayaw. Effective po yun, basta faith lang. Kasi po, ganun po ang ginawa namin ng asawa ko. Masaya na po kami ngayon from Judith. Talaga, sumayaw kayo. Ano bang magandang tugtog ngayon para magkaanak kayo, ano? Di ba? Di ba dapat may magandang tugtog yan? Ano bang magandang tugtog ngayon? I-shoot mo ang ball. Di ba may ganun, i-shoot mo na ang ball. Depende, depende rin yan sa sasayaw ninyo kung ano yung title. Mga alam ko kasi, mga Macarena. Luma, Wala naman pong masama kung mag-ampon, ang sabi ni Emeline. Basta po dapat mahalin yung bata at saka maganda nga po yun kasi mabibigyan ng pagkakataon yung bata. Oo nga, ba't kaya ganun, Kasi ito yung batang aamponin nila, galing daw sa isang single mom na may gustong gawing masama dun sa bata, Parang ayaw ituloy yung pagbubuntis. Kaya ang sabi nila, amponin na lang natin para mapabuti yung bata. May mga ibang mga nanay na binibigyan ng anak pero ayaw nila. Yun, dumadahilan pa sila na kaya aksidente lang, hindi sinasadya. Diba? Samantala marami naman dyan na mag-asawa na gustong-gusto magkaanak. Kaya kung ako sa inyo pa, nagbigyan po kayo ng pagkakataon na maging nanay, naku, magpakananay po kayo. Ang pag-aampon, it might not be by blood, but it is by choice. Totoo yan, mga kabarangay, Oo. Oo, yun ang sinasabi ko sa inyo, Talaga kapag kayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na maging ina, gawin nyo po yung pagiging nanay. Oo, kayanin ninyo. Kaya nga kayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maging inay, maging nanay. Malamang may magandang plano si God sa inyo. Kaya wag nyong baliin yung kagustuhan ni God. Ganun yung. Samantala, sa mga walang anak, yun nga, pwede kayong mag-ampon. It's an option. Kailangan lang talaga meron kayong pagkakasundo mag-asawa na kayo ay pumapayag na kayo ay mag-aampon.
Hindi lang yung isa ang papayag. Dapat pareho kayong willing to do that, mga kabarangay. Willing to participate kasi hindi po biro yung pag-aampon. Yan po isang mahalagang obligasyon na kailangan ninyong gampanan ng maayos. Ano kaya mangyayari sa part 3 ng Radyo Novela? Mag-ampon na kaya silang dalawa? Barangay LS 9 Barangay LS 97.1 97.1, number 1 sa tugstugan at tawanan na mga kapuso po natin sa Barangay Merville sa Parañaque. Magandang Monday morning po sa inyong lahat, mga kabarangay. Kumusta po kayo, mga kapuso natin ngayong Lunes? Nagbabadya ha? Nagbabadya yung katabi mo. Malapit ng bumigay. Kanina pang titig ng titig sa'yo si Kuya. Hindi po, nagbabadya. Barangay LS 97.1 97.1, number 1 sa tugstugan at tawanan na mga kapuso po natin sa Barangay Merville sa Parañaque. Magandang Monday morning po sa inyong lahat, mga kabarangay. Kumusta po kayo, mga kapuso natin ngayong Lunes? Nagbabadya ha? Nagbabadya yung katabi mo. Malapit ng bumigay. Kanina pang titig ng titig sa'yo si Kuya. Hindi po, nagbabadya po kayo ng masamang panahon, mga kabarangay. Makulimlim, ewan ko lang sa ibang parte ng Mega Manila. Pero may mga pag-ambo na kanina dito sa Quezon City. Anyways, kung wala po kayong importanteng pupuntahan, stay put lang kayo dyan. Dyan lang kayo sa bahay. Wala ka namang pagkakakitaan sa labas. Bahay ka na lang, maglinis ka na lang dyan. Mag-alis ka ng mga tubig dyan, tubig baha. Baka malakas ang ulan ngayon. Maganda, safe ka, nasa loob ka ng bahay. Ayan ha. Si Papa Dudut na ang kasama ninyo ngayong Monday morning from 9 hanggang 11 o'clock ng umaga. Siyempre, ang gagawin nyo lamang po hanapin po kami sa Facebook account at Papa Dudut LSFM. Ang Facebook account ng Barangay LS, Barangay LS 971. Ang ating unang parte sa ating radyo novela. Makikilala po natin ang mag-asawang si Josie at saka si Norman. Sabi dito, mga kabarangay, halos 5 taon na rin silang kasal. Pero, hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Alam nyo, ang dami-dami mga nangangarap na magkaroon na ng anak, mga kabarangay. Pero isa po, itong mag-asawang ito, sa mga minamalas at hindi pa rin po nagkakaroon. Makaapekto kaya sa kanilang buhay may asawa ang kakulangan ng pagkakaroon anak? Yan ang ating aalamin sa unang parte ng kanilang radyo novela. Gusto ko ng 5 anak. 5 lang? Ako gusto ko 1 dosena. Grabe ka naman, mahal. Ang dami naman nun. Siyempre naman, para may isang basketball team na tayo. Hala, ikaw talaga, mahal. Ang galing mo mag-joke. Anong joke? Hindi kaya ako nagbibiro, mahal. Che, bahala ka nga dyan. Basta ako. Kahit isa lang, basta meron, di ba? Kung sa bagay, tama ka dyan. Halika nga dito. At mayakap ko, pinakamaganda kong misis. Ikaw talaga, mahal. Ang sweet-sweet mo. Aba, matagal na akong sweet, no? 5 taon na kaming masayang kasal ni Norman. Napakabait ng aking asawa. At maalaga, kaya nga napakaswerte ko sa kanya. Masayang-masayang bawat araw na kasama ko siya. Kahit nasubsub siya sa trabaho, ay hindi siya nawawala ng oras para sa akin. Isa na nga lang ang kulang sa aming buhay. At yun ay mabiyayaan ng isang anak. Oh, mahal, sino ba yung ka-text mo? At parang kanina ka pa aligaga dyan. Wala, mahal, si nanay. Nagtatanong lang kung kailan tayo papasyal sa bahay. Ganun ba? Oo nga, mahal, no? Medyo matagal na din tayong di nakakapunta sa inyo. Sabi ko kay nanay, papasyal tayo sa susunod na linggo. Pag wala na akong masyadong dapat tapusin sa trabaho. Sige. Meron pa silang biological na baby, no? Dalawa yung kanilang blessing, mga kabarangay. Di ba? Naging biyaya kayo sa isang bata naghahanap ng magulang. At dahil naisip ni God siguro na, ay, itong dalawang ito, talagang bagay na maging magulang. O yan, binigyan kayo ng biyaya ng Diyos, di ba? Di ba? Kung may tiyaga at pananalig, mga kabarangay, meron kayong biyaya. No? Kung may tiyaga at meron kayong nilaga. Huwag natin kalimutan yung nilaga, no? Ayan, mga kapuso, basta huwag ka lang mawalan ng pag-asa. At sa mga ayaw ituloy naman ang pagbubuntis,
mag-isip-isip kayong mabuti, no? Dahil kung kayo dirin-dirin na magkaroon kayo ng baby, dahil umano hindi pa kayo handa at aksidente lang ang lahat, isipin nyo yung ibang mga mag-asawa na hindi nagkakaroon ng anak. Diba? Again, uulitin ko yung sinabi ko sa inyo kanina, na kapag binigyan kayo ng ganyan, ibig sabihin lamang niya mga kabarangay, intensyon ng langit na mangyari yan. Meron at merong magiging magandang papel sa buhay mo yung pagkakaroon ng baby. Diba? Pwedeng magsilbing lesson sa buhay mo, pwedeng hindi mo alam, ikaw pala yung magiging isang mabuting ina sa isang mabuting bata na magiging presidente pala ng TODA. Diba? Kaya huwag mong pigilan yung pagkakaroon ng baby. O kung hindi mo kaya, ipaampun mo sa mga mag-asawang willing na magparamdam ng pagmamahal nila. Yan ang aral ng ating kwento, mga kapuso. Kung kayo po ay gusto magbigay ng inyong mensahe sa ating radio nobela, hanapin po ang Papa Dudut LSFM. Ganon din po ang Barangay LS 971. Kung kayo po ay gusto mag-ampon at kayo po ay mayaman, ampunin nyo na po ako. May singit lang ano. Ituloy natin yung kanta ni Whitney Houston, yung Miracle, mga kabarangay. Dito lamang yan sa inyong radio nobela. Salamat po sa mga nag-post ng comments, ha. Tugstugan na tawanan, tuloy-tuloy lang sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na! Barangay LS 97.1, number 1 sa Tugstugan na tawanan ang mga kapuso po natin sa Barangay Tibagan, San Juan. Good morning sa inyong lahat, mga kabarangay. Isang makulimlim na morning po sa inyong lahat, mga kapuso. Ano? Sana po hindi kayo maabutan ng ulan. Bilisan ninyo, baka maabutan kayo. So may mga lakad kayo, mga kabarangay. Ayan, dala kayo ng payong, dala kayo ng kapote, syempre, protection sa pag-ulan. At kailangan dala kayo ng lakas ng loob, no? Na suungin ang pag-ambon-ambon. Ayan, kung makakainom kayo ng vitamins, inom po kayo ng vitamins. Importante yan. Kanina sa ating radio nobela, mga kapuso kabarangay, nakilala po natin ang ating kabarangay. Walang iba kundi si mag-asawang Norman at si Josie, mga kapuso. Nalaman natin na si Josie raw po at si Norman hindi magkaanak. Hanggang sa nagkaroon ng chismis na umano'y si Josie raw, yung asawa niya, si Norman, meron daw ibang babae. Ngayon, nalinaw naman ni Norman sa asawa niya na hindi, doktor yung kausap ko kasi gusto ko matulungan tayo na magkaroon tayo ng anak. Hanggang sa naisipan nila na mag-ampon at nagawa nga nila. Sa umpisa may konting, alright, nakaganto yung labi ko. Sa umpisa may konting hesitation, mga kabarangay, hanggang sa nagpatuloy po na nag-ampon nga sila. And nakakatuwa, no? Matapos ang 2 taon nila ng pag-aampon, nagkaroon din ng anak si Josie. Salamat kay pare. No, joke lang. Hindi po ganun, ano. Nagkaroon po ng baby si Josie. Salamat sa Himala. Yan. Wala pong kumpare. Hindi po sa tulong ni kumpare yun. Gawa-gawa ko lang. Anyways, ano kaya reaksyon ng mga kabarangay natin sa ating radio nobela? Pwede po kayo mag-post sa mga comments sa ating Facebook account. Si Karen Valencia, magandang umaga. Si Ate Josie at si Kuya Norman, hindi sila nawala ng pag-asa. Ang ganda ng kwento. Yan na nga, no? Yung kwento na huwag kayong mawala ng pag-asa. Yan ang pinaka-importante. Si Brenda Mendoza, nagbunga rin ang matagal nilang hinihintay, Papa Dudut, dahil nagbuntis na nga si Ate Josie. Ngayon ay magiging 2 na ang kanilang anak. Hindi ba 3? 2 lang. Ayan, si Miracle na nga po ang biyaya sa kanila at magiging anak nila ngayon. Maraming salamat, Papa Dudut. Si Cecil Ricote, wow, what you wish for will be granted. Sabi niya, madaling maging magulang pero mahirap magpakamagulang. Mahalin at biyayang bigay ng may kapal. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging magulang. Lesson learned, matutong maghintay. Darating yan sa tamang panahon at pagkakataon. Salamat, Papa Dudut. Ayan. Sabi ni Mila, iba po talaga kapag kay God. Iba po talaga kapag kay God mo na po talaga ipinaubaya ang kapalaran mo. Kaya po ako talaga, ang masasabi ko lang po ay dapat keep the faith. Amen. Sabi ni Ate Mila. Sabi nga nila, try and try until you succeed. Kaya naman success. Sina Norman at Josie, nagka-baby na. Ayan, sabi po yan ni JV, mga kabarangay. Oo. Tsaka mag-research, di ba? Inom kayo ng mga vitamina, patulong kayo sa mga eksperto, at manalig kayo na magkakaroon din kayo ng baby. Ayan.
Sa pagkakaroon nyo ng bagong baby niya, naman ninyo, ano raw? Huwag nyo naman kalimutang alagaan yung yung nauna ninyong inampon, ano? Dapat ang consideration nyo dito mga kabarangay, ang pagturing nyo pa rin sa kanya ay parang tunay na anak. Diba? Ganun pa rin yan, ano? At siguro, dahil nga, sabi ko nga sa inyo kanina, ano? Siguro nakita ni God, mga deserving itong couple na ito na magkaroon ng anak. Bigyan ko nga ng isa pang anak. Yan yun. Diba? Ang dami-dami dyan, mga magulang daw sila. Pero kung tratuhin naman yung mga anak nila, hindi naman parang mga anak. Diba? Parang alila. O kaya masyadong sobrang pagmamahal, nagiging sobrang higpit. Diba? Kaya ang mga anak natin, mahalin po natin yan mga kapuso. Ano? Walang ibang magmamahal dyan kundi ikaw lang. Mama Bel, good morning! Good morning, Papa Dudut. Good morning sa'yo! Uy, umuulan ba? Oo, nag-drizzle na lang siya, Papa Ayan, Dudut. nako. Sana huwag nang lumakas. Okay yung ganyan di ba? Yung drizzle lang na ganyan. Parang ano lang Parang ayaw mo lang mabasa ng Correct. sobra. At saka yan, kaya ko pang takbuhin niya kapag wala akong payong. Ay, oo. Kaya-kaya mo, Papa Dudut. Diba? Kung malakas na yan, Diyos ko, para ako nag-shower. Ayun, di ba? Meron ka naman ng payong, di ba? Bigay ni Ate V. Pagka laki-laki, ayun, dala ko. Ate V, thank you sa payong mo Dahil dyan meron na akong pananggalang sa ulan. Ang balita ko pwede silang magpasikat sa barangay. Oo naman mga kabarangay, oras na naman ang pagpapasikat. Siyempre pag alas 11 pagkatapos ni Papa Dudut, pagkatapos ng inyong radyo nobela, mga drama na ganyan, magpasikat naman kayo. At ito yung dito sa Barangay LS mga kabarangay, dahil iba-iba talaga yung mga programa. Correct. Kailangan talagang tumutok ka. So oras ng pagpapasikat mga kabarangay, pwede na magpasikat sa aking page, facebook.com/mamabelmanila. And of course, pwede rin sa aming page, Barangay LS 971. Maraming salamat mga kabarangay. Ako'y sumandali na magpapaalam mga kabarangay. Ngunit magbabalik po sa tamang panahon. Bukas ng alas 9 ng Parang umaga. aldob lang Papa Dudut Nag-iisip ako, ano kayong magandang extra ko para maiba naman Yun, nang naisip ko, aldab. Maraming salamat mga kabarangay. Tugstugan na tawanan. Tuloy-tuloy lang sa inyong Barangay LS 97.1. Tugstugan na.